Mga ka-laughter, makakasama natin ang ating mga ka-starfish na papakiligin tayo ngayong Sabado. Nakilala sila sa bahay ni Kuya bilang charismatic partner ng Taguig at go-getter partner ng Manila kung saan pinahanga nila ang mga Pilipino sa pagiging totoo. Kaya naman mga ka-laughter, makikipagkwentuhan at makikipagtawanan ang 2-in-1 PBB Gen 11X housemates at content creators. Walang iba kundi sina Dingdong Bahan at Patrick Ramirez. Good afternoon po. Welcome sa LBMS. Hello po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan. Siyempre po, happy Saturday po sa inyo. Ayan. Grabe talaga ang Dongpat. Alam niyo, pinapasabog niyo po talaga ang mundo. Mundo na eh. Grabe po talaga yung Dongpat. Pero syempre, para mas malaman po ng mga ka-laughter po natin, bumati muna po kayo sa mga ka-laughter po natin ngayong Sabado po. Hello po. Hello po Dongpat, sa mga ka-starfish at sa mga ka-laughter na nanonood at nakikinig sa amin ngayon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan. Ayan, maraming pong salamat. Isang malaki pong privilege sa amin na napaunlakan nyo po ang aming imbitasyon. Pero syempre, nakilala po kayo sa pagpasok po sa bahay ni Kuya bilang isang 2-in-1 partner po talaga sa ngayong season po ng PBB. Pero paano po ba nabuo ang samahan ng Dongpat? We started po as individual, we have individual careers, not until meron po kaming a common friend. We met like ito po casual, normal, but 2023 po talaga siya nag-start nung nag-decide to out. Sir Dingdong? Ay, medyo ayusin lang po natin yung connection natin. Medyo naglalag po kayo saka pa-contact na lang po ulit ako, pa-chat na lang po ako sa Ayan, sige. Hello po. Pasensya na po, medyo mahina po yung signal po dito. Ayan. Hello po. Ayan sir, naputo lang kwentuhan po natin. Paano po ba? Kasi curious po yung mga ka-laughter po natin kasi super kinikilig po talaga yung mga ka-laughter po natin kapag napapanood po kayo. Lalo na kayo nung pumasok po sa bahay ni Kuya. Paano po ba nabuo yung love story ng Dongpat? We started po nung 2023 but magkakilala na po kami somehow nung 2021. Pero 2023, we decided po to meet after considering our schedules, ganyan, to build network also. And then, dun po nag-start nung April. April Fool's Day po. So ano po, paano, sino po yung nag-first move sa inyong dalawa? Siya po. Ako po. Okay. So, paano po yung ginawa ninyo, Sir Sir Patrick, no? Tama po. Sir Patrick, paano po yung first move na ginawa nyo para makuha nyo po yung kiliti ni Sir Dingdong? Well, kasi po, nung time na 2023, nag-follow na po kasi siya sa akin nung March 1. Then, siguro, nung time na yon after nung pa-April na po, na po kasi ako noon nasa exploring stage na po ako. So, naalala ko lang po siya bigla kasi since nag-follow po siya, tapos pinollow ko po siya. Tapos yun po, tumiming lang po ako ng story niya para ma-message ko po siya. Parang ang pagkakatanda ko po noon, nag-story po siya sa IG na parang pa-question kung bakit ba tayo mahilig maghabol. Tapos doon ko lang po siya min-message para hindi naman po masyadong halata na interesado po ako sa kanya.
Wow! Ang ganda naman pala ng kwento. Hi! Hi, Sir Dong at saka Ding Dong and Patrick. Ako po si Kuya Glenny. Sorry, nalito ko ng pasok. Oo. Ay, pero Kuya Glenny, aminin mo, Aminin. isa ka sa mga kinikilig Ako sa kanila. Oo, promise. Pareho silang gwapo Oo, di ba? Nagwapuhan ka. Oo. Sabi ko, wow, ang yummy naman ng mga guest natin. Kaya nga Saka grabe po yung as in yung mga fans ng Dongpat. Pero yan po, grabe nga ito kanina pa sumasabog yung comment section natin sa kanila. Diba? Ang dami talagang fans ng Dongpat. Pero eto nga po, siyempre nabuo na po yung love story po nilang dalawa, diba? Sa kanilang dalawa. Paano po na kayong napasok at nakapag-decide na pumasok po kayo bilang mag-couple sa bahay ni Kuya? Actually po, mga ka-laughter, yung nagsimula po yun nung nasa Thailand kami. Since nag 1 year na po yung pagkakilala namin sa isa't isa, ang situationship kung tawagin sa mga Gen Z. Nakita namin yung ad ng Pinoy Big Brother na merong audition, and then niyaya ko siya to audition. Kaya lang, because of our schedule po and work, nag-decide po kami to submit online. And then, nag-submit po kami individually, separately po. And then, nagulat kami nung nakakuha kami ng parehas na callback na they interviewed and profile check. Tapos, ayun po, nagulat na lang po kami, 2-in-1 housemates po kami. Pagpasok po mismo namin, kasama si Miss Bianca at si Miss Kim Chu po. Doon lang po nila in-announce. Ayun. Mga sir, ayan, syempre, kasi syempre, 'di ba, hindi naman lahat. Ako aminin mo kasi ako nagdaan din ako sa ganyan. Kumbaga for 15 years nagkaroon din ako ng partner. So sadly nawala siya. So anyway, syempre may mga tanggap masaya para sa amin pero merong mga hindi. So paano niyo hinahandle yung mga especially yung mga nagbabash kasi kayo mga tawag nito, kilala kayo. Ako, hindi naman ako kilala. So, ang nagbabash lang sa akin, yung mga tao na sa paligid lang namin. So, yung mga basher or mga netizen, paano nyo hinahandle na, syempre, hindi naman lahat, di ba, tanggap tayo sa mga ganyan. So, paano nyo hinahandle po yung mga ganyang situation? Well, pagdating naman po sa mga bashers and yung mga comments po sa social media po, for me po kasi hindi po siya nagmamatter, especially pag mga negative po. Ang nagmamatter lang naman po sa amin talaga is yung mga nakakakilala po talaga sa amin at yung mga mahal po talaga kami. At yun nga po, yung mga nakasubaybay din po kung paano po kami nagsimula. Oo. Grabe kayo, kinikilig ako sa inyo, nakakunyapit pa kayo. Sweet. When it comes naman po sa gano'n, depende rin po kasi may times na kapag below the belt or so much, pwede naman po kami pumatal but in a good way na natatawa din po kami. Kasi those people hide themselves naman po sa mga dummy accounts and newly created accounts. So, hanggang doon lang naman sila. So, yeah. Yes. Tapos alam mo ba, Kuya Glenny, simula nung pumasok sila sa bahay ni Kuya as a Dongpat talaga, as a 2-in-1, sinubaybayan ko na talaga yung journey nila sa bahay ni Kuya. At hindi pa talaga sila pumasok na mag-couple. Isa lang talaga yung pumasok sa kanila at kailangan talaga munang magawa nung isa, which is si Patrick, ng task nila para makapasok si Ding Dong. Kasi nag-sacrifice. Talaga mamimili muna sa kanila kung sino yung unang mapapasok dun sa bahay ni Kuya. And after nung makapasok, nagawa ni Patrick yung task, tapos nakapasok na si Ding Dong, may revelation. Siyempre nagulat lahat ng housemates, diba? Na magkarelasyon pala si Ding Dong. Iba pa yung pangalan na ginamit ni Ding Dong nung pumasok siya sa bahay ni Kuya. So parang nalaman na magka-couple sila at nalaman na talaga na ganun pala yung napagdaanan nila as couple. 'Di ba? Pwede niyo po bang i-share sa mga ka-laughter po natin yung napagdaanan po ninyo, kung paano niyo po parang na public yung relationship po ninyo? Well, nag-start po naman kami, low-key lang po talaga kami. Kasi sa amin po dalawa, ako po yung mas pagdating sa same-sex na relationship. And siya po, bago po sa kanya yun. So, nung una po, inalalayan ko lang po siya. So,
kung ano po yung na-experience ko before, kung paano po ako nagsisimula. Sinare ko din po sa kanya. Like, dahan-dahan, kilalanin mo muna kung sino yung pag-share mo, simulan mo sa close friends mo, and after nun, sa mga kapatid mo, and saka mo unti-unti somehow sabihin sa family mo. So, dun po muna kami nag-start. Hanggang sa dumating yung time po, nung November 27, nakapag-decide po kaming dalawa na i-post po yung video po namin sa public po. Pero ilang years nyo bago po nyo pinablik? Or ilang years po nyo tinago yung relationship ninyo? 7 months bago po namin pinost sa social media. Nakakakilig naman kayo, pinapanood ko kayo. Naiingit ako. Sinasampal ako ng katotohanan. Grabe kayo sa amin, oo. Pinapahirapan nyo kami as single. Oo. Pero di ba? Oo. As in, tight yung relationship talaga nila. Kahit 7 months nilang tinago yung relationship nila. At siguro ilan lang mga nakakaalam nung relasyon nila. Pero naging matapang yung dalawa, which is si Dingdong at si Patrick, na ilabas na. Kasi syempre, nasa kanila pa rin yun eh. Mas magiging malaya yung relationship nila kapag alam ng tao na tanggap sila. At syempre, kung love nyo naman ang isa't isa, bakit wala kayong dapat itago, wala kayong dapat ikahiya. Kasi ito yung nararamdaman at hindi naman talaga natin, hindi yan maibibigay ng ibang tao. Di ba mga sirs? Yung mga... Yes po. Diba? So ito na nga sir, di ba, as celebrity couple, influencer din kayo, di ba? So paano nyo ginagawang positive ang mga ginagawa nyo? Di ba kasi gumagawa kayo ng mga content sa mga video. Nag-iisip ba kayo ng ibang mga pwede nyong gawin para mas more positive at yung mga gagawin nyo pang video para dun sa mga fans ninyo? More of kung together po namin siya gagawin. Ang naisip po kasi namin is yung travel content since mahilig din kaming umalis. Ay, maganda at pumunta yan. At iba't ibang places. That's one thing we consider. And also, yung pag nag-workout kami together or yung nagja-jogging din kami together. So, it's a bit of a content na we can say na a positive also and good vibes. Kasi individually po magkaiba talaga kami ng atake when it comes to our social media accounts. Like si Patrick is also a content creator na good vibes, nagpa-prank, yung mga ganun. Ako naman po, inspiring words or sabi nila words of wisdom. So magkaiba rin po kami nung what we share online. So ayun po. Yung common namin is really to eat, travel, and do some activities like working out po. Oo, diba? At least, mag-ano talaga sila. Hindi kasi nawawala kapag syempre, lalo na yung mga ka-starfish nila, kailangan magkasama sila kapag gumagawa ng mga content. At nung pumasok talaga sila sa bahay ni Kuya, mas ungingay yung mga ka-starfish nila. I-share nyo naman po yung mga naging journey ninyo as a housemate, as a 2-in-1 housemate, nung pumasok po kayo sa bahay ni Kuya. Well, Jose, nung pumasok po kami sa loob ng bahay, hindi po talaga namin expect yung mga pagsubok na pagdadaanan namin. Especially nung unang gabi po na nakapasok po kami sa confession room. Yan, sobrang mabigat po yung nabigay po agad sa amin na task, which is yun nga po, kailangan na mamili po kami kung sino po yung unang papasok at pagtagumpayan po namin yung task, makapasok po yung isa. So, honestly, hindi po namin masyadong na-enjoy yung, ako po, personally yung first night. Kasi po, hindi po yun yung ina-expect ko na bagay na mangyayari sa loob. Ang ina-expect ko po, like, papasok po kaming dalawa magkasama, tapos magkakaroon ng konting celebration or kakain po. Pero yung experience po namin na yun, doon din po kami hinubog eh. Doon po mas naging malakas po yung foundation ng relationship po namin. And also individually po, mas naging matibay po kami. Ang dami nilang fans nung pumasok sila sa bahay ni Kuya. Oo nga eh. Sobrang ingay ng mga ka-starfish. Sino po yung naging mas close ninyo doon sa mga housemates po nung batch po ninyo? Ang pinaka mako-consider po kasi namin, lahat ng girls malapit talaga sa amin. I mean, kami yung pinakatakbuhan nila. And then sa boys, andun din si JP and si Gwen.
Diba? Eto po, Sir Pat, saka Sir Dingdong, may nagtatanong lang po, isingit lang po natin. Sa tingin po daw ninyo, syempre ang tagal ng journey nyo sa PBB diba? Malalaman nyo na, alam mo, kailangan magpakatotoo ka, malalaman mo na kung sino yung hindi nagpapakatotoo doon, diba? Sa tingin po ninyo, sino po yung magiging, or sino yung karapat dapat maging big winner? Sige. Ano po to, like, personal, ano po. Honestly, si Colette po, for me, yung nakikitaan ko ng potensyal sa pagiging big winner kasi po siya po yung klaseng tao na una pa lang po, nagpapakatotoo na siya eh. Hindi po siya takot ipakita yung emosyon niya. Siguro kailangan lang po niya ng someone or people na mag-guide po sa kanya hanggang sa makaabot po siya sa dulo. And yun nga po, pinapakita lang niya po kung sino po talaga siya yun naman po yung parang hinahanap din po sa PBB, yung taong nagpapakatotoo po. Yes. Kay Sir, ano naman po, Dingdong? Sa akin po, may mga options, pero yung highest possibility po for me, si Kai naman po. Siya po yung ever since during my first day hanggang sa end, bago kami ma-evict, she's someone na merong capabilities or possibility to be, big winner. Oo. Alam mo si Sir Dingdong saka si Sir Pat, ano talaga yan, tumayo sila as kuya dun sa bahay ni kuya. Ngayon narinig ko sa isang interview nila. Nagsilbi talaga silang kuya dun sa loob ng bahay ni kuya nung journey nila. Kaya ang laking tulong talaga nung pumasok sila sa bahay ni kuya. Marami lang, ito to be honest, marami lang talagang naging sad nung nawala talaga, nung naibig talaga ang Dongpat. At isa din kami doon. At nagulat din kami noon nung nawala sila. Siyempre, 'di ba? Parang kasi sabi po nila mga nagbabasa ko sa komento po na isa sa mga nagbibigay ng buhay ng bahay ni kuya ang Dongpat. Kaya nung nawala, maraming nalungkot, maraming nasad. Kaya siguro yun lang talaga. Minsan, nilalaan talaga ni God kung sa atin at para, kung makukuha talaga natin. Oo, tama. Kuya Glenn. Ako natutuwa ko kasi nandyan kayo para ipakita yung totoong nararamdaman nyo. Sana maka-inspire din sa mga kagaya natin na walang dapat ikahiya kung ano yung meron tayo. Ikaw, sa inyo, mula po sa inyo, ano yung pwede nyo ibigay na message sa mga kagaya ninyo na nagmamahalan din na ano yung dapat nilang gawin para ilabas kung yung totoo. At tumagal yung relasyon. Tumagal yung relasyon, oo. Kasi ibibihira yung ganyan, yung tatagal ang relasyon. At sobrang, yung bibihira na sobrang kinikilig talaga. Kaya nga. Dikit sila, no? Hindi naghihiwalay. Oo. Ano ba yung mabibigay na advice po ng Dongpat sa mga, parang katulad niyo po ng relasyon na sa una natatakot silang i-out yung relasyon nila? Oo, kasi parang kung di ako nagkakamali, parang sa isang interview, 6 years yata. Tama po ba? 6 years, tama? Oo. 6 years, 6 years po kayo as a couple? Hindi po. Officially, 5 months. Pero 1 year po namin. Okay. Oo, mali yata ako ng pagkarinig. Oo. So yung 5 months, so matagal-tagal din yun Oo. Pero ano po yung mabibigay na advice? Sige, advice na lang po. Siguro yung mga kagaya nung sa akin, since nag-start ako into public service and yun yung biggest consideration ni Patrick to me, yung nasa male-dominated field ka, it's okay kung matakot ka or hindi ka pa ganun ka-ready. It also takes time for you to know din naman what's your next step. Siguro mabuting alamin mo muna if this is the right time, alamin mo rin if this is the right person to you, and kung yung mga consequences ng actions nyo, mapapanindigan nyo rin naman the moment na ilabas nyo yung meron kayo. So it's all about, praying for it para guided kayo together and wala kayong masabing negative when it comes to coming up. Kay Sir Patrick naman. Tama po yung sinabi niya. Piliin nyo po yung taong pagkasabihan nyo.
Especially kung hindi pa kayo sobrang ready na mag-come out sa public or sa makakilala nyo. And after po nun, try nyo pong i-open up sa family nyo. Kasi family nyo po yan eh. Sila po yung number one shield nyo at magpoprotekta po sa inyo. So, mas maganda na mag-open po sa family kasi syempre, sila of course, timingan nyo rin po. Kung sa tingin nyo, ready na po kayo sa consequences na pag sinabi nyo po yun sa public, grab it na po. Ayan. And syempre, for me kasi, kailangan siyang sabihin or hindi man sa public, pero kailangan mo siyang sabihin sa mga importanteng tao sa'yo. Kasi mahirap naman pong magmahal ng isang tao na nagtatago ka po sa hindi naman po ikaw. So, mahirap yung nagtatago ka po sa kasinungalingan po. And syempre, minsan ka lang pumabuhay. So, leave the most out of it. Yes. Tama. Ito Kuya Glenny, wag natin itong palampasin itong tanong na to. Syempre, aware naman tayo, Vice ganda ayon, 'di ba? At recently lang si Kalad Karen ay kinasal sa kanyang partner. Ito daw po para sa nakakakilig na tanong. Papunta na po ba sa kasalan ang dongpat? Yung papunta po doon, we consider naman po. Pero building our careers together yung pinaka-main goal namin since we're still under 30s and first time namin to explore things together. But nandun po kami sa path na wala na tong atras. Yeah. Wow. Sana all. Sana all may mga lahat may kumakapit. Sana all hindi iniiwan, di ba? Inggit tayo. Nainggit tayo. Pero yun nga po, Sir Ding Dong, Sir Patrick, syempre batiin nyo na po, i-grab na po namin ibinigay na po namin itong oportunidad na to na i-announce po ninyo, syempre i-promote po ninyo yung mga social media accounts, lahat po ng mga ganap po ng Dongpat, lalo na at mga ka-starfish po ninyo. Go po! Ayan, maraming salamat po sa Dongpat, sa mga ka-starfish, mga ka-laughter at sa Tiger Wings family po na patuloy pong sumusuporta po sa amin at nakasubaybay po ngayong hapon sa amin. And sana po patuloy niyo pa rin po kaming suportahan sa journey namin dito sa outside world. And of course, continue watching, of course, Pinoy Big Brother Gen 11. At yung mga natitirang housemates, continue supporting them and avoid saying negative first. And syempre, plug na rin po namin ang aming social media accounts. It's Ding Dong Bahan sa lahat ng social media accounts and the Patrick Ramirez naman po. Para naman po sa account ni Patrick. And of course, special shoutouts sa The House of Monkeys na nag-accommodate sa amin today. Ayan, maraming pong salamat. Grabe, no? Kinilig tayo ngayon. Wala kang masyadong matanong kasi pinagmamasa ko sila kung gano'n sila ka-sweet. Oo, sobrang yun. Tayo sa katotohanan eh. Pero Sir Ding Dong, Sir Patrick, maraming pong salamat sa oportunidad po na pinaunlakan nyo po ang aming imbitasyon na makilala at kiligin po ang mga ka-laughter natin ngayong Sabado. Maraming pong salamat. Looking forward naman po kami na mag-live kayo dito sa station namin. Pag may mga ganap po kayo na bago. Ang dami nyo pong fans dito sa station namin. Sobra. Thank you po. Maraming. Thank you po. Maraming po. Maraming you, po mga salamat. Sirs. Thank you so much po. Happy weekend. Ingat po. Salamat po.